Number one doon is yung pag-increase ng proof of funds. Ay hindi po biro yung ganong kalaking pera. First, worried. Kasi akala natin tatamaan tayo. Kasi based dun sa information na binigay sa amin, sobrang dami ng international students, mainly sa Ontario at saka sa BC, which pushes the cost of living pataas talaga. Came here as an international student and back in the Philippines, isa po akong undergraduate. So, for sure, pag inabutan ako ng receipt change na yun, I might not have the chance to get approved as an international student here, and let alone bring my family with me. Siyempre, nakakalungkot, pero malay natin may mga iba pang pagbabago sa susunod na mga buwan, susunod na taon. Naman ang panawagan ng ilang institusyon sa federal government. Kanselahin muna ang paglimita sa bilang ng international students sa Canada. Pero diin ng Immigration Minister, ito ang tamang hakbang. This is an opportunity to do things the right way and to really make post-secondary education something that is a quality proposition and not a quantity one, which is what it is today. Isang linggo matapos ang inanunsyong pagbabawas ng tatanggaping international students sa Canada ngayong taon. Idiniin ni Immigration Minister Mark Miller Miyerkules. Ito ang tamang hakbang kahit paumani ito ng ilang batikos mula sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. There's clearly some institutions that shouldn't exist. We'll see if they get shut down. But again, I don't want this to be on the back of kids, of students. So there'll be some work to do in making sure we do this in a humane way, in a humanitarian way, but it absolutely needs to be clear. We've got 2 years to get the ship in order. Ito ang naging pahayag ng Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Mark Miller, patungkol sa usaping capping of international students. At talaga namang marami ang nagulat, kasama ang mga universities dito sa Canada, ang mga international student aspirants at maging mga current international students dito sa Canada. Marami yung nangamba na baka maapektuhan sila sa mga new big changes na ito sa student pathway. Marami ang nagbigay ng mga opinyon patungkol sa topic na ito, sa capping of international students, at kahit nga hindi nasa student pathway or hindi mga aspirants, ay nagbigay din ng opinyon sa iba't ibang mga social media platforms. It's really a big change and marami ang nag-react, mapa positive and negative. And for today's video ay aalamin natin ang mga opinyon ng mga current international students. Kamusta ang kanilang experience dito sa Canada? Kamusta ang buhay estudyante na karamihan talaga ay may mga dekada na at ngayon pa lang ulit magbabalik sa pag-aaral. So, pakinggan natin ang kanilang mga saloobin ng kanilang mga opinyon sa pagiging international student dito sa Canada. Unang-una, syempre nalungkot po ako sa mga recent changes na in-implement ng IRCC. Number one doon is yung pag-increase ng proof of funds from 10,000 to 20,630, if I'm not mistaken, which is na doble. Napakalaking dagok po yan sa mga incoming international students kasi syempre hindi po biro yung ganong kalaking pera aside from yung tuition fee. Magiging mas mahirap para sa mga international students na makaipon ng required proof of funds kasi po yung proof of funds actually is not just there as a show money. It's a fund that should be readily available for international students, and in a way naiintindihan ko po yung change na yun na in-implement ng IRCC kasi they're just trying to make sure that the international students are able to support themselves as they arrive here in Canada as international students. Isang magiging challenge doon yung recent change na ni-require ni IRCC na doctorate or masteral yung program na kukunin ng international students bago niya madala yung spouse niya or dependents dito sa Canada habang nag-study. Yung support na yun makaka-relate ako kasi I came here as an international student and back in the Philippines, isa po akong undergraduate. So, for sure, pag inabutan ako ng receipt change na yun,
I might not have the chance to get approved as an international student here, and let alone bring my family with me. First, worried. Kasi akala natin tatamaan tayo. Kasi akala namin na matatamaan kami sa gano'n na announcement ng IRCC. Pero as we reviewed, hindi naman pala, so magte-take effect pala yun sa mga newcomers ng 2024. Pero worried pa rin sa sitwasyon nila ngayon. Kasi may mga kaibigan kami na gusto maging IS na pathway, pero yun nga, sabi nila sa amin, tinamaan kami. So medyo dismayado din, pero siguro naintindihan naman namin kasi kailangan nilang maghigpit kasi nga na-abuse yung isang part ng pathway na yun. Pero pasalamat pa din tayo kahit papaano na ganon, na umabot kami before yung announcement na yun. Actually, if you ask me, I do agree sa gusto ng government in terms of the capping part. Kasi based dun sa information na binigay sa amin, sobrang dami ng international students, mainly sa Ontario at saka sa BC, which pushes the cost of living pataas talaga. Tapos wala na rin silang marentahan or maupahan kasi sobrang mahal din ng cost of living doon. Nag-try ako pumunta ng Toronto, nagbakasyon kami for 9 days, and yes, super mahal. Kaya good thing na lang din na ang pinili ko is Edmonton, Alberta. Sobrang okay yung cost of living dito. When it comes naman dun sa OWP na pang masteral and doctoral, I'm a bit 50-50 on that. Kasi syempre gusto natin, di ba, pag nag-aral tayo dito is kasama natin yung mahal natin sa buhay. Nakakalungkot, pero malay natin may mga iba pang pagbabago sa susunod na mga buwan, susunod na taon. When it comes to being an international student, yes, mahirap siya. Mahirap din naman siya sa Pilipinas, pero I think what makes it more harder here in Canada is masyado silang stricto, especially when it comes to doing research, write-up projects. So you have to make sure na original yung content na sinasubmit mo, kasi we do have, or they do have a program here that they use to detect AI generated contents and contents that are copied from other sources. So if you are copying from other sources, you have to make sure that you do a proper citation, otherwise you'll get deducted for it, or worst, you'll get a 0 mark. And that's not one thing that you want to happen, kasi when that happens, hindi mo na siya mababawi, and mahirap siyang bawiin, especially if you are trying to aim for a dean's lister or a president's lister. Ang program ko is Business Agriculture. It's a 2-year program dito sa Perth, Ontario. Algonquin College. Algonquin College. Mahirap as a student. Oo, mahirap talaga as a student. Kasi nag-iedad na tayo eh. Pero medyo kakayanin talaga para sa pamilya. Para sa future. At para sa future ng mga anak. Lalo na yun, puro management. Tapos graduate ka ng agriculture. Kasi more on business siya eh. Business agriculture, more on management. Business. Noong una, nahirapan din kami maghanap ng matitirhan kasi lahat nung binigay ng list ng school is puno na. Then, dasal lang and hope na makakita kami. So, very strategic naman yung nakuha naming apartment. Although mahal, pero kakayanin naman kasi meron naman kaming mga... After 2 weeks na dumating kami dito sa Perth, nagkaroon kami ng... Blessing, trabaho kaagad. In terms of the studies here sa Alberta, specifically sa akin, kasi nag-aaral ako sa Northwest. So, ang tinitake ko is Business Administration, Major in Management. We have parang 5 subjects per term. So far, pagdating sa pag-aaral, it's a matter of time management. As long as you know
yung mga due dates ng mga assignment mo, mga quiz mo, exams mo, alam mo kung kailan ka mag-aaral, magiging okay naman yung pag-aaral mo dito. Pero pag ang prioritize mo work, tapos hindi mo na napapansin yung mga kailangan mong gawin sa school, dun na magkakaroon ng problema. Pagdating naman sa mga subjects, ito based lang din sa subject kasi hindi ko alam sa iba. Pero so far sa amin, madali lang. Basta nakikinig ka, pumapasok ka, nagbabasa ka, kaya naman talaga siya. Tapos mababa lang ang passing grade nila dito, 50% pasado ka na. Total of 65% pwede ka makagraduate. Sa atin sa Pilipinas, kailangan 70 to 75%. Okay naman siya, basta mag-aaral lang. Put time into it. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Meron na po kaming mga nagawang playlist. Feel free to visit those videos. And ayun guys, napakinggan po ninyo ang mga opinyon ng mga current international students dito sa Canada. And I hope na makapag-contribute po ito sa inyong decision making. And especially makapagbigay ng overview sa pag-aaral dito sa Canada. And kami po personally ay may mga na-share na kaming videos about sa experience namin sa application at buhay estudyante. And it's nice also na makapag-share din naman yung mga ibang tao and mga current international students all over Canada. So that's it for today's video. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Wishing you all the best and praying for your wisdom and guidance. Take care guys. I'll see you on my next video. Goodbye for now.